Hello mga kasabor! Kumusta kayong lahat? Sana beauty pa rin at inspired pa rin tayo kahit tapos na yung long weekend. Pass muna tayo sa ating native dishes ngayong araw kasi pagluluto natin si nanay ng kanyang konting handa sa kanyang birthday. Kasi 77th birthday kasi niya kaya ayan. Tara, magluluto tayo ng fried chicken, ng puto cheese at saka ng fruit punch. Ayan. Oh, akala nyo native dish lang yung kaya ko iluto, ano? Marunong din kaya ako ng ibang mga luto. Hayaan nyo, kung gusto ninyo ay magsisimula na rin tayong magluto ng mga lutong Pinoy. Hindi lang puro native. Kasi mas gusto kasi yung native kasi masarap siya eh. Nakakamiss siya. Paunang sabi lang ha mga kasabor, hindi talaga original recipe itong iluluto ko. Yung mga ano lang, mga simpleng fried chicken lang na na-search ko sa YouTube, sa website, 'di ba? Pag mahilig tayong magsi-search kung saan-saan, mararami tayong matutunan eh. Hindi naman ako expert sa pagluluto, basta pag naluto na siya, magugustuhan ng kumakain, ay okay na ako doon. So ibig sabihin, kaya kong sundin yung recipe, o, di ba? Kasi meron akong mga napapanood minsan, nababasa na kahit anong sunod nila sa recipe daw, hindi nila talaga magagaya. So, ibig sabihin, yung pagluluto pala ay nakaano rin talaga yun sa ano natin, sa skill. Ayan. Hindi talent yun para sa akin, skill yun. Kasi marunong tayo eh. Pag pagkain na yan, kailangan marunong tayo kasi magugutom tayo pag hindi tayo marunong magluto. Oh, aasa na lang tayo sa bilibili. Buti na lang, matera tayo sa lahat ng oras, di ba? Once nga sa aking buhay, nagpretend ako hindi marunong magluto. Kaya akala ng mga tao sa paligid ko, hindi talaga ako marunong magluto. Nakakatuwa pala yung ganon. Hindi nila alam, marunong rin pala talaga ako magluto. Ayan. Pero syempre, ay ganun talaga. Silent lang tayo pag ano, tapos, 'di ba? Show them what we've got. 'Yun lang talaga yung ano doon, yung linyahan doon. Oh. Pero dito muna tayo sa aking ginagawa ay itong manok ay ibabrine natin ito o ibig sabihin ay ibababad natin siya sa sangkap ng isang gabi or hindi bababa sa 12 hours. Kasi itong technique na ito ay para ano siya, para kahit kahoy yung gamitin natin, ay 'di ba pag kahoy hindi makokontrol yung init, yung apoy. Di kahit na malaki yung apoy or konti lang ay hindi siya masusunog talaga pag dinip fry natin siya. Yung ano, yung manok ay hindi hihilaw. 'Di ba napapansin natin minsan pag nasobrahan ng apoy masusunog na yung ano, yung breading niya una tapos yung laman ay hilaw. Kaya ito yung ano, ito yung technique para kahit malakas yung apoy ay hindi masusunog. At saka syempre, yung isang technique rin ay maraming mantika, 'di ba? Pag ano siya, nakalubog talaga siya sa mantika, hindi naman agad-agad na masusunog yun eh. Tsaka mainit na mainit yung mantika. Hindi ko na sasabihin kung ano yung mga sangkap sa brining ko. Basta, yun. Ibabad lang siya. Ibabad sa sangkap. Mag-PM lang kayo sa akin kung gusto nyong malaman yung ano, sangkap ko sa brining. PM is the key. Ayan, kinaumagahan. Ayun. Pinakuha ko na sa ano, sa ref nila. Tapos ano, sinala na. Salain at saka yung ano, yung wala na talagang tubig. Tsaka lagyan siya ng itlog. Hindi ko na rin sasabihin kung ano, ilang pirasong itlog yan, basta mag-PM lang kayo kung gusto nyo talagang malaman yung ano, yung recipe na ito. Yung iba dyan siguro sasabihin, sus, yan lang naman. Ano, mabilis lang, madali lang lutuin. Okay, fine. Hindi ko kayo pipilitin. Basta ako, magluluto na lang ako dito, okay?
Sabi din nila ay pag i-coat mo daw ng twice ito ay mas crispy daw. Kaya tinry natin. Ay totoo nga. Pero syempre pag tumagal na yung pinirito natin o fried chicken natin sa labas, yung ano na, yung hindi na siya mainit, syempre nawawala na talaga yung crispiness niyan. Nako, ano lang talaga. Pag nakakita ako ng manok na lumipas na yung ilang oras na pinirito siya at crispy, believe na talaga ako dyan sa nagluto niyan. May mga fried chicken din akong natikman na sauce. Diyos ko, sinaksak nila ng magic sarap yung ano nila. Okay lang naman gumamit ng magic sarap, pero wag naman yung talagang yung akala mo nalasahan mo sa manok. Magic sarap na lahat eh. Eh hindi naman kasi maganda sa katawan yung nasobrahan, di ba? Lahat naman ng sobra hindi maganda sa katawan eh. Kaya pag nagluto kayo ng fried chicken, wag niyo masyadong lagyan ng yung mga ganyan, yung mga artificial seasoning. Kasi hindi maganda sa katawan yan. Ito masarap naman yung fried chicken namin. Hindi ko nilagyan ng magic sarap to. Or kung anong artificial seasonings. Yung spices lang, sapat na. Gumawa na rin ako ng gravy na kalasa ng ng gravy ng KFC. Isunod na rin natin yung ating puto cheese. Ayan, ito talaga yung puto cheese na ginawa ko. Maraming nasarapan ha. Oh, sabi ng na butiki, oo daw, totoo yan. Sumali sa usapan eh. Hindi na ako magkukwento tungkol sa butiki kasi mawawala na ako sa mawawala na ako sa focus mamaya. Pero pwera biro talaga. Maraming nagsabi na maraming nagtanong kung sino luluto ng puto cheese. At saka masarap kasi daw kahit na matagal na siyang naluto ay malambot pa rin. O, di ba? O, sa mga gusto ng technique uli diyan ay tanungin niyo lang ako. PM niyo lang para para ma-share ko naman sa inyo. Sarap sigurong pang negosyo ito, no? Sana may mag-order, no?
Oo, 1, 2, 3. Lagi mo nilulog ah. Dito talaga sa pag-i-steam ako natagalan. Diyos ko. Biruin mo, tiga-anim na ganyan lang yung yung nai-steam kada batch. Isa-isang kilo yun. Sos, inabot ako maghapon sa pagluluto ng puto cheese na ito. Pero okay lang, sulit naman. May nagtanong nga sa akin na, ay, nagluluto ka pala ng ng puto cheese. Anong pinaglulutuan mo? Sabi ko, DIY lang, steamer. Kasi wala akong steamer eh. Ayan, pag may paraan talaga, pag gusto talaga may paraan, di ba? Para-paraan lang yan eh. Itong next na gagawin ko ay ay fruit punch. Simple lang. Simpleng lang, mga ingredients lang. Buko juice, buko meat, yung apple, tsaka bumili lang ako ng pineapple flavor na yung sa sa pack na juice, ready to make. May fruit punch bowl kasi si nanay. Alam niyo naalala niyo yung noon pa yun eh. Naalala ko, maliit pa ako. Nandiyan na yung fruit punch bowl na yan. Yung may mga maliliit na tasa sa na nakabitin sa paligid niya. Yun, kaya naisipan na gumawa ng fruit punch bowl. Ay, fruit punch pala. Hamot. Ayan, ready na ang simple birthday treat ni nanay. Happy birthday ulit! Tara, kain tayo!